Alright, smart man sa madang magas ng lahat, matag Luzon, Visayas at Mindanao, para bagong vlog naman tayo natin ito. So kagigising lang po natin at bali yun nga, mag-vlog si Kuya Noli kay Ate Bidang at kay Kuya Jewel kasi yun nga may pag-usapan sila. So bali kuha po tayo ng behind the scene sa kanila at siyempre unahin pagkarapon si Kuya Noli, no. At yung camera natin ipadala natin kay kusina kasi maligo na tayo. Pagkatapos ng ligo saka po tayo pupunta doon para mamaya pagkatapos ng vlog. So let's go na tayo, back to work na naman tayo dun sa bahay na Jami. Ay Mark Manso, pagkabalan po at sana patuloy pa pong suportahan ang Team Boreas. Alright! Pasensya ka na sa akin. Ano nga, pagsalita ko sa'yo ng ganun. Kasi ang gusto ko lang naman. Wala naman kasi kuya. Ang akin lang, nagsalita lang sa akin ng kuya. Wala naman problema umuwi siya dito. Kaya nga ako naggaganyan na sumasama yung loob ko. Kasi sa mga sinasabi ng mga anak mo. Ang sabi ni Joelyn, kaya ako nakapagsabi ng gano'n sa asawa mo. Ang sabi ng mga anak mo, sabi ni Joelyn, tita, wala na akong komunikasyon kay mama. Tapos, di na ngayon nagtatawag sa akin. Wala na kaming alam. Bakit ka po? Ayaw na ni mamang umuwi dito. Ayaw ni mamang tumira dito. Ayaw na dito. Di ayaw ko rin. Aming ganun. Matagal na yung sinabi sa akin ni Joelyn. Tapos nung di ba, tagal nang sinabi ng asawa mo na ayaw na nang umuwi dito. Kasi nga, Di pa ako nagchat-chat noon sa kanya. sabi ko nga Di pa ako nagchat sa kanya. Ayaw niya na dito, kaya nga siya umalis kasi ayaw niya na dito. Kasi yung mga tao dito, hindi niya gusto. Kasi sabi niya, makamaratis ko. No, wala naman kami ginagawa. Wala kami. Busy kami dito. Busy kami dito, wala nagkaganon. Sabi ko kasi siya na, wala talagang problema dito sa atin. Yung asawa mo lang kasi, si Ate Clem lang ang nag-iisip na kung anong-ano dito. Maayos yung pakikisama natin dito. Gumagawa siya ng dahilan para di siya makauwi dito. Sa akin, alam yung ugali ko. Kung sa mabait. Pero ako, nasabi ko yon dahil nasaktan ako sa ginagawa niya dahil sa inyo. Sa inyong mag-ama, hindi siya kumukontak. Sabi niyo, lagi kayong dumadaing sa akin. Laging dumadaing yung mga pamangkin ko. Sabi, tita, hindi na nagkukontak si mama sa amin. Lalo na kay papa. Nasasaktan ako sa mga sinasabi ng pamangkin ko. Kaya tita, ayaw nang umuwi dito si mama. Bakit? Hindi pa ako nag-ano noon. Hindi pa ako nag-chat noon. Nag-chat lang ako nung nagwala ka dyan. Kaya sabi ko, nakikiusap ako sa iyo. Wala naman sa akin, Kuya Joel, umuwi siya yung asawa mo dito. Walang problema. Kung umuwi siya dito, kung umuwi siya sa graduation ni Bibi, walang problema sa akin. Walang maririnig yung asawa mo sa akin. Basta ayaw ko lang na magsalita siya na kung ano-ano. Alam naman ugali niya Alam naman ugali niyo Ugali ko. Pag nasaktan talaga ako, hindi talaga ako magsasalita. Ito lang ang pakiusap ko. Lahat ginagawa ko para magpasaya ng pamangkin ko. Ayos lang. Uwi siya, walang problema. Nakausap ko naman yung asawa ko, nag-video call sa amin. Uuwi na yun. Umuwi siya. Kaya, Mas ang maganda masasabi yun, ko, umuwi siya. ang masasabi ko, salamat. Panaintindihan mo ko para sa akin. Pero
Naintindihan ko naman eh. Humingi ako ng sorry sa'yo. Dahil Pero kapagpunta ako sa'yo. ayoko lang, yung sinabi mo nung ano, tulungan ko, yun pala, ako pala yung dahilan. Kaya naggaganon yung anak mo, ako pala yung dahilan. Wala akong alam. Ako pala yung dahilan, kaya nagganon, kaya ganun yung nangyari sa anak mo. Wala akong alam. O kung gusto niyang umuwi dito, okay lang, wala mang problema sa akin. Ang problema yun. Ang akin lang, bakit ako na yung naging dahilan kung bakit hindi siya umuwi dito. Sabihin niya kung ano talaga ang dahilan kung ayaw niya dito. Gusto ko rin mabuo kayo. Kasi mahirap na walang ano eh. Kasi ako, wala lagi yung asawa ko tinitiis ko. Pero hindi ko kaya na ganun nakikita ko sa inyo dyan. Okay lang na yung asawa ko lang yung wala. Basta kayo kumpleto dyan. Pero ayoko lang na ginagawa ko yung dapat mapasaya ko yung mga pamangkin ko. Pero ginagawa ko nga yung gusto ko makatapos sila. Pero masakit sa akin kasi sinabihan mo ko ng salamat sa tulong mo. Ang gusto ko lang naman kasi, ang sabi sa akin ng asawa ko, Wala akong ginagawa sa inyo, wala akong ginagawa sa asawa ko. Magtatrabaho ako ng Manila para makatapos yung mga anak natin kasi malaki nga yung Ganun din naman yung gusto ko eh. Ganun naman yung gusto ko dahil sa mga anak nyo, makatapos. Pero ayoko na pinag-iisipan nyo ko ng ano. Kaya sabi ko, salamat din sa asawa ko kasi ganun ang gusto na nangyari. Tulungan niya ako kasi ang trabaho ko kasunod lang. Dapat nagkukontak siya. Kung ano Ay, gusto niya sabihin. Kausap naman kami. Tapos pag nagwawala ka, lagi mo sinasabi, wala nang kontak sa amin. Dapat niya, magpakamatay na, ganyan. Nalulungkot lang kasi ako. Gusto ko yan makatapos, yung mga bata na yan, lalong-lalo na si Ludo, Miss Palawan. Kaya nga, ginawan ko ng paraan para makaano yan. Tapos yan, ako pa yung masama. Okay lang umuwi siya dito. Gusto ko nga nandyan siya eh. Wala Gusto namang siya problema nandyan dito. siya. Sabi ko kaya sa asawa ko, kahit hindi ka magtrabaho, kakayanin ko lahat. Kaya, Para si Ate Kling, kung gusto niyang umuwi siya. Hindi mas maganda ngayon kung umuwi siya. Huwag niyang idadahilan na ako yung dahilan na dahil nag-aaway kayo. hindi naman kami nag-aaway kasi ang gusto lang naman ng Kasi, asawa ko. ang sabi ng asawa mo, hindi na ako makauwi kasi sininigalit. Sinong bang may kasalanan? Ba't ako nagalit? Umuwi siya. Wala namang problema eh, umuwi siya. Huwag siyang idahilan na kami dito, yung mga hipag niya, na nagmamarites. Ako marites talaga sa mga kalukuhan. Pero sa mga marites na, na hindi na kailangan hindi sa kalukuhan marites ako. Pero pag yung ganyan, na personal na ang problema, hindi ayaw ko ng ganun. Tinutulungan ko nga kayo. Salamat ha. Salamat. Tinutulungan ko kayo, tinutulungan kita. Salamat. Sige na. Salamat. Wala naman talagang problema dito. Pauwiin mo siya, walang problema sa akin. Huwag siyang magagalit. Kung okay na yun, okay yun. Alam niyo naman na mahal ko kayo. Alam niyo yan, kahit noon mga bata pa yan. Sige na, salamat. Naintindihan ko na. Ang gusto lang naman ng asawa ko, makapagtrabaho siya para makatapos yung mga anak. Pero Oo nga, tapos kasi kung ano ang sinasabi mo. Kasi may maintenance siya. Oo. Ang naalala ko baka O di umuwi na siya. baka kung ma-high blood siya doon, yun ang problema. Kaya salamat. Ganun na lang. Pauwiin mo. Wala kang problema sa akin. Mas maganda nga yun, nandito na eh. Walang problema sa akin na umuwi siya dito. Madali naman akong yung galit ko, madaling mawala. Pero pag tiningnan nyo lang ako, dinandaanin nyo lang ako. Wala, di talaga ako imig. Nakikita mo kasi ko lagi ako nasa duyan. Mahal na mahal ko yan, mga yan.
Simula mga bata pa yung mga anak nila, mahal na mahal ko yan. Lalong-lalo na si Ate Kling. Kaya pasensya na Ate Kling kung ano man nasabi ko sa'yo. Talagang nagagalit lang talaga ako. Kung gusto mo, kung uuwi ka, umuwi ka. Huwag ka nang magdalawang isip na umuwi. Kasi wala nang problema sa akin eh. Napag-uusapan naman yan eh. Ang sabi nga niya, uwi ako dyan. Dyan, tumanga. Kasi yung pagkain tayo, sabi ko, ako na lang bahala. Alam mo naman, madiskarte yung akong tao kahit dito lang yung trabaho ko. Dito na lang siya. Mamahalo pa niyo yung mga bata. Yun lang ang pakiusap ko, sana. Wala naman problema. Hindi siya. Hindi okay. Hindi yung isipin kung ano-anong iniisip niya kasi. Kung anong-anong iniisip niya tungkol dito. Wala naman. Kaya sa birthday ni Bibi umuwi, ay sa graduation umuwi siya. Hindi mas maganda. Wala naman sa akin, hindi ko naman kayo inaano na paghiwalayin. Bakit ipaghiwalayin kayo? Pinag-ano ko nga kayo, pinapauwi ko nga siya para okay na yung ano mo, okay na yung pakiramdam mo, para di ka na laging tulala. Oh. Hindi kasi ko sanay na wala yung asawa ko. Kasi ngayon lang yan. Kasi ang sabi niya, tutulungan kita para tapos yung mga anak natin magtatrabaho ko. Kaya umuwi na siya. Kawawa man yung mga bata, si Bibi. Umuwi na siya. Siya mag-isip na kung Ako lang ano-ano. bahala. I-discount na lang ako. Kahit na susubran ko pa yung sipag ko. Okay naman nung nandito siya, yung nagtatrabaho siya dito, okay naman. Wala namang problema. Diyan ka muna ako sino. Antayin mo lang ako dyan. Lumayo pa siya. Gusto naman ako eh. Hindi naman ako nag-aano na ganyan. Para sa akin lang naman. Umuwi siya. Di siya wag niyang isipin na yung sinabi ko. Wala man problema sa Sa akin akin. lang naman, ang gusto niya, tulungan niya ako kapag trabaho para makatapos natin mga anak ko. Sabi ko, dalawa na lang yung pag-aaralin natin. Hindi naman ata siya bumalik yan sa dati. Diyan na lang siya. Basta sabi ko, umuwi lang sa dito para kompleto ang pamilya. Siya. Wag kung ano-ano iniisip niya. Wala naman sa akin. Ano yan? Sasabi ko sa Naya, kasi mahirap kasi matagal-tagal ng panahon. Maganda yung pagkasama. Siya naman baga gumawa ng ganyan. Pagkatapos, ganito mangyayari. Wala naman kaming away kasi hindi ko naman siya inaaway. Siya naman ang gumagawa ng problema eh. Umalis siya, di nagpaalam. Kahit nga sa akin, di nagpaalam. Naintindihan ko naman yung gusto niya. Tulungan niya ako kasi malaki na yung gastusin sa Kung pagpapaaral. tutulungan nga. O bakit hindi siya nagkaano sa inyo? Nagchat-chat. Ano ibig sabihin niya? Ang alam ko sa mag-asawa, laging may may contact. At ayaw niya magpaano. Ayaw mag-chat. Ngayon, tumawag na sa akin. Kaya, okay na kami. Kaya, ang inano ko na lang, baka surprise na lang ako. Ayun,
wala naman talagang problema dito. Alright. Doon ka kusina. Nakabihis na nga si Palawan. Nandiyan pa yata. Tawagan ako kusina. Pasok na. Kasi punta mo sandali dito. Dali mo na yun. Huwag mo na lang itutok mo yun. Okay, kuya. Ay, Ate Palawan. Papuntahin ka muna daw saglit doon. Kuya, mag-i-exam daw. Malilate na daw siya. Ano to, Ate Bidang? Bagi si kuya mo, inausap ako gabi, tapos pinuntahan niya ako ngayong umaga. Sabi niya, pwede ulibig. Gusto niya magpa-video. Sabi ko kay Ate Bidang, wala man niyang problema. Yung sa kanya, talagang sabi ko, daw kuya, siguraduhin mo kung 100% na gusto mo talaga magpa-video. Sabi niya, wala niyang problema yan. Sabi niya, para rin daw mapanood din, ganun. So yun po mga kanuli, no? Dahil sa comment section, ng comment, ba't parang malungkot si Ate Bidang, parang mayroon daw problema. So ako, hindi ko naman talaga alam. So ngayon ko din lang nalaman. Tapos kagabi na may sinabi nga sa akin si Kuya Joel na sabi niya, Renoli, bukas na umaga magkape tayo at mag-hingi ako ng sorry kay Utol. Sabi niya. Dahil pilinto niya ganun. Sabi ko mas okay yan. Dahil ka ako, unang-una ka ako, magdaan-daan ka sa harapan niya. Bakit man ka ako na dumaan ka, yung leg mo, naaganyan, dahil hindi ka maaganyan. Hindi maganda ako yung dumaan ka dyan. Yun ang sabi ko. Magkapatid kami, magkapit bahay pa. Pagkatapos, hindi kami nag-iimingan. Ayaw ko naman yung ganun na una-una, wala namang problema talaga. Pero nililinaw ko, ako po ay hindi nangingialam, no. Kumbaga ay kaming team ay hindi nangingialam, ay inano lang talaga na ito nga maanuan yung moment na ganito. Ay nagsusuklay lang si Palawan. Tayin natin. Kasi hindi kasi sila sanay naman. Natahimik ka, oo. Kaya alam agad ng mga viewers kung may problema ka. Na-stress din sila sa'yo, Ate Bidang. Alright. Up muna ka. Up muna ko sila. Hindi ba agis na light? Hindi. Hindi na. At one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,000. Lapit tayo. 25,000. 25,000. Yan sana ang vlog na yan ay medyo matagal pa ang go signal ng sponsor. Kaya lang parang hinihingi nga ng pagkakataon. May tigurot. Binitawan ko na kasi kailangan ng pagkakataon. Pang tuition mo sa third year college. Thank you po sa Salamat po. sa third year ko po. Thank you po sa nag-sponsor. Salamat po sa asawa ko. Kaya naman naitiyak mo. Kami mga pamilya mo, kahit na may nag-school sa amin. Ang gusto ko lang naman, kompleto tayo.
Wala naman problema. Sana maintindihan mo kami para sa mga bata. Ito na, may nagbigay na, hindi na tayo mahihirapan. Magkasalamat na lang tayo. Ito si Ate Bidang, naawa lang ka sa akin kasi nakikita niya ako sa duyan ako lang. Minsan yung trabaho ko, ayaw ko na magtrabaho. Kasi hindi naman kompleto yung pamilya ko. Sana maintindihan mo rin kami. Para sa mga anak natin. Salamat na lang. Uwi ka na. Ayan, Ate Bidang. Thank you so much po sa nagbigay kay kay Miss Palawan. Sobrang salamat po dahil dininig ng Diyos ang dasal ko na matulungan siya sa kanyang pag-aaral. Sabi ko nga gagawin ko yung best ko para sa kanya para makatapos sila sa pag-aaral. Kaya sana Ate Kling, sa mama ni Miss Palawan, umuwi ka na dito, wag mo nang isipin yung umuwi ka na, okay lang nandyan ka nang. Tsaka isa pa, gusto ko andyan ka, dito ka lagi sa kanila para may nag-aasikaso rin sa mga anak mo. Wala namang problema na uwi ka. Masaya ako na nandito ka lagi kasama ng nalang mag-ama mo. Kaya umuwi ka na dito para sa kanila. Yun lang, mahal na mahal ko kayo, mahal na mahal ko yung kapatid ko, mahal ko yung mga pamangkin ko. Kaya maraming salamat po sa nagbigay. Ayan. Miss Salamat Palawan. po. Thank you so much. And then, sa mama ko din po, sana umuwi na din siya. Kasi wala naman sa kanya nagagalit dito. Parang okay naman dito. Kaya welcome pa rin. Welcome ka din dito pa na umuwi. Sana umuwi ka na po. And thank you so much po sa nagbigay talaga. At yun nga po mga kanoli, ang plano talaga niyan, kukunin ko yung full name ni Miss Palawan at pupunta ako doon sa CSPC at babayaran ko sana yung pang third year college niya. Tapos saka ko na iaabot sa kanya yung pinakang resibo. Parang surprise ba? So, kaya lang, yun nga ang nakikita natin na problema. So, salamat Mighty Igorot. At muli, no, itong vlog na to ay hiningi po ni Kuya Joel para humingi siya ng sorry kay Ate Bidang. So, salamat mga kanoli. Yan, bye. I-tuition mo na lang yan. Paala ka na dyan. Ano mo na yung